Sinagawang pagdinig ng Senado ukol sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte kulang pa ang pagsisiyasa at muling ikinasa ngayong araw. Samantala sa lungat na posisyon ng Malacanang sa desisyon ng padadaluhin o hindi ang mga miyembro ng gabinete sa pagdinig ng Senado ukol sa pagkakaaresto kay dating Duterte. Palaisipan naman ito kay Senator Amy Marcos. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J. Sigalvez. Iginiit ni Senadora Amy Marcos na kulang ang ikinasang pagdinig ng Senado ukol sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpadala si Marcos na isang liham kay Executive Secretary Lucas Bersamin bilang tugon sa pagtanggi nito na padaluhin ang mga miyembro ng gabinete sa nakatakdang ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ngayong araw. Ayon sa Senadora, hindi sapat ang mga dahilan na ibinigay ng Malacanang upang tanggihan ang imbitasyon ng Senado. Ibinahagi niyang mahalaga ang presensya ng mga opisyal ng gobyerno sa pagdinig upang magbigay linaw sa mga isyong naunang lumitaw at masagot ang mga katanungan mula sa nakaraang pagdinig. Samantala, palaisipan din kay Marcos ang salungat na posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Bersamin kaugnay sa desisyon kung padadaluhin o hindi ang mga miyembro ng gabinete sa pagsisiyasat. Sinabi kasi ni Pangulong Marcos na hindi niya pipigilan ng mga miyembro ng gabinete o mga kalihim kung ipatatawag sila upang dumalo sa investigasyon kaugnay sa pagkakaresto sa dating Pangulo. Ngunit kinumpirma ni Senadora Amy, base sa letter na ipinadala ng Malacanang, hindi na dadalaw mga inimbitang cabinet members sa pagdinig ngayong Abril 3. Gate ng presidential sister, kaninong utos daw bang susundin, gayong hindi nagtutugma ang sinasabi ng Pangulo at ng Executive Secretary. Dagdag ng Senadora, hindi dapat magkaroon ng kalituhan sa pamahalaan pagdating sa usapin ng transparency at accountability. Gayunpaman, dumalo man daw o hindi ang mga cabinet members na kanilang inimbitahan, tuloy ang pagsisiyasat ng kanyang komite. Una rito, nakapagpalabasan ng komprehensibong findings si Senadora Marcos. Sinabi ni Marcos na hindi nasunod ang due process sa ginawang pag-aresto kay Duterte at mismong si Justice Secretary Boying Rimulya ang nagsabi na walang kinuwang warrant of arrest sa kahit na saang korte sa bansa. Sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!